Maharlika. Handa ako lumaban makamit muli natin ang kalayaan. At ang higit na mahalaga, dapat lahat tayo ay kumilos. Gamitin ang nararapat na pangalan sa bansa natin. Yan ay ang bansang Maharlika. Upang totoong kalayaan ay makamit natin. Mabuhay ang Maharlika. Maharlikang umaga po. Ako si Leo Palma, ang inyong lingkod. Dating misyonaryo for the last 20 years. At nagserve na rin po sa mga iba't ibang panig ng mundo. Tulad ng South America, Europe, Africa, Southeast Asia, at marami pang iba sa pagtutulong sa ating kapwa. Hindi lamang po sa mga lugar na yun, kundi dito rin po sa atin. Sa ngayon po ay naririto tayo para naman maglingkod sa ating mga kababayan. Nung nakaraang mga episodes po ay napag-usapan at nabanggit natin yung kamaharlikaan, yung pagkakaiba ng free sa freedom. Kasi pag freedom, ibig sabihin, parang may pinaglayaan ka. Maaring lumaya ka sa isang kulungan o lumaya ka sa madilim na nakaraan. Pero yung free po, ang ibig sabihin doon ay may laya ka na. Hindi ka nang galing sa isang kalayaan. So, yun po ang pagkakaiba doon. Kaya nga po, nabanggitin natin nung 6 years old parang si Jose Rizal ay hindi niya naisip kung ano ang katagang kalayaan. Kaya ang panahon na yun, ang ginagamit na kataga para sa malaya ay kamaharlikaan. Yun. 16th century pa lang ay mayroon ng katagang kamaharlikaan na nalaman natin doon sa diksyonaryo ng ng Espanyol at Ancient Tagalog. So, ipast-track po natin dahil nung 19th century ay may maharlika na at ngayon po ay patuloy na inuungkat ang katagang ito. Ibig sabihin po ay may mahalagang taglay ang maharlika. So sa panahon ngayon po ay maraming nagtatanong, ano ba itong maharlika? Dahil marami ng grupong umusbong. Napunta po kami sa NCIP, sa Office ng National Commission for Indigenous Peoples, at nalaman namin na sa ngayon po ay may 82 different organizations na na-identify nila na taglay-taglay ang pangalan ng maharlika. At may kanya-kanya silang mga layunin. Ngunit ang punto po natin dito ngayon ay bakit may maharlika. So ang sabi ng iba dahil ang maharlika daw ay Marcos. Ngayon, alalahanin natin na ang katagang maharlika ay matagal nang nag-exist bago pa ipinanganak ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero siguro, dahil sa magandang kahulugan ng maharlika, dahil ito nga po ay great and noble beings, ay naakit din po ang dating Pangulo. Kaya ginamit niya ang katagang maharlika sa layunin magkaroon ng magandang resulta para sa ating sambayanan. Okay po, kaya nga po mayroon tayong Maharlika Highway, mayroon tayong Maharlika Charity Center, mayroon tayong Maharlika Village, at hanggang ngayon po, ang mga nabanggit ay patuloy na nagbibigay serbisyo sa sambayanan. Yun po ang papapatunay na ang katagang maharlika ay isang magandang kataga. Ngunit, hindi po si Pangulong Marcos ang nag-file ng House Bill 195 para maging maharlika ang bansang ito noong 1978. Kundi si dating or ang ating late Senator Eli Elarde. Siya po ang author nito at ang isang nating representative na si Ben Bautista ng Davao. Sila po ang gumawa ng batas na ito para po maging maharlika ang bansa natin. Hindi po si dating Pangulong Marcos. At alalahanin nyo rin na ng panahon na yun, si Kuya Eddie ay isang oposisyon ni Pangulong Marcos. Nasa opposition siya. Hindi siya kakampi ni Marcos. Kaya yung maharlika po ay liquid to.
lahat ay may gusto sa pangalang ito. Maging oposisyon, maging sa administrasyon, at mga karaniwang tao, dahil po sa taglay-taglay nitong magandang kahulugan. Okay po, so yun po, ang isa sa mga dapat nating alalahanin na ang Maharlika po ay hindi Marcos lang. Kundi maraming nagkakagusto dito at nagustuhan din namin ang Maharlika bilang alternatiba sa Pilipinas. Na alam naman natin ang galing sa kay King Philip, ang isa sa pinakamasamang hari ng kanyang kapanahunan. Okay po, so may ilan pang mga katanungan. May nagsabing ang kahulugan daw ng Maharlika ay big pingis o malaking pag-aari ng lalaki. So ito po ay hindi totoo dahil ang Maharlika po ay iba sa Mahalingga. So Maha means great, Lingga means penis. So ang Mahalingga po, ang kahulugan noon ay great penis. Ngunit ang Maharlika po ay great and noble beings. Ngayon po kung isa-isahin natin ang Maharlika po, ang Maha is great and it becomes Mahar kung ang greatness na yon is endowed in the physical, mental, and spiritual potentialities ng isang tao o ng isang lugar. At ang ik po doon ay small, means small container or a small country. And letter A, dahil nare-refer po ito sa motherland, hindi fatherland, sa feminine gender, kaya Maharlika. Okay po, so dapat maging malinaw po sa atin to na hindi talaga, magkaiba talaga ang Maharlika sa Mahalingga. Ang Mahalingga po ay kinonseptualize lamang ng mga ilang professor dati sa University of Philippines sa Diliman na ang akala nila ay ito ang kahulugan ng Maharlika. Pero magkaiba po ang Mahalingga at ang Maharlika. Okay po, ito pa ang ilan sa mga katanungan at pagdududa. Bakit kailan pa magbago ng pangalan? Kung maging Maharlika tayo, ang kabuhayan ba natin ay gaganda? Mamuwala ba ang mga heinous crimes at ibang kasamaan na naganap ngayon? So ito po ang laging mga tanong, bakit mawala ba ang gutom pag naging Maharlika tayo? Bakit unahin pa natin ang pagpapalit ng pangalan? Ang daming ang problema sa bansa natin. Pero isipin nyo na lang po, dahil sa taglay-taglay nating pangalan ni King Philip, para itong tanikala na hindi tayo nakakawala sa ating mga problema. So yung mga spiritualist po, tinatawag nila itong karma sa pinanggalingan ng ating pangalan. Kaya nga po, wala pong magulang na nagbigay ng pangalan na Judas o Hitler sa kanyang anak. Dahil ang pangalan po ay may taglay-taglay na tinatawag na frequency. O, nagkakaroon ito ng effect. Ang sounds po ay nagkakaroon ng effect sa ating brain. Kung anong tawag sa iyo, hanggang sa lumaki ka, ay maa-adapt mo rin ito. So alam po ng maraming mga magulang ito dahil kilala nila si Judas at saka si Hitler, kaya hindi nila binigyan ng pangalan nila ang kanilang mga anak. Kaya malaki po ang papel ng pagpapalit ng pangalan. Kung titingnan niyo po sa buong Southeast Asia, lahat ay nagpalit na ng pangalan. Tayo na lang ang hindi, at sinasabing lahat na nagpapalit ng pangalan tulad ng dating Vietnam, ngayon ay mauunlad na ang kanilang mga ekonomiya. Tayo nga po ang naging kulilat na. Kaya, kung tayo ay magpapalit ng ating pangalan, ay lagi nating maiisip na tayo ay noble and great. Kaya po sa pagtangka, halimbawa ng ating mga nasa gobyerno, mawala yung pagtatangka ng korupsyon. Kasi paano sila magtatangka ng korupsyon kung dala-dala nila ang Maharlika na identidad? Dahil sila ay great and noble. Hindi na po nila kayang gawin yun dahil sa kanilang budhi. Magkakaroon ng tinatawag na konsyensya. Dahil hindi sila yun. Ang totoo doon ay dapat nilang pangalagaan, proteksyonan, upang magiging masaya at maligaya ang ating sambayanan. So kaya po napaka-importante yung Maharlika at mawawala ang matinding korupsyon. Dahil magkakaroon tayo ng ibang identidad at kahulugan sa ating pagkatao. Po, so ang susunod naman ay kinamatayan na ng ating mga ninuno ang Pilipinas at tayo ay kilala sa pangalan ito sa buong mundo.
bakit pa magpalit at malaking gastos ito ng gobyerno? Totoo po yun. Pero, tandaan nyo, si Cat Anders Bonifacio never niyang tinawag ang bansang ito na Pilipinas, kundi Katagalugan. Dahil siguro sa panahon na yun ay nauunawaan niya na mismo na ang taglay-taglay na pangalan ay pangalan ng isang exploiter at saka manipulator na hari. Kaya hindi niya pwedeng gamitin ito para sa kanyang kilusan at sambayanan. Kaya ang tawag niya ay Katagalugan, hindi Pilipinas. At tungkol naman po sa malaking gastos sa pagpapalit ng pangalan, gaano ba kalaki ang nawawalang pera sa kaban ng bayan? Para sa pagpapalit ng pangalan ay magkaroon tayo ng self-esteem, magkaroon na lakas ang ating integrity, ang ating moral, para maisulong ang kabutihan ng ating bansa. Sobra-sobra pa yun para magpalit lang ng pangalan. At kung lahat ng embahada natin sa buong mundo ay mag-inform sa kanilang mga respective places or country kung saan man sila naroon at formal itong ihahain sa United Nations. Kaya po, magagawa ito kung magkakaroon ng another filing ng pangalan ng Maharlika sa ating bansa. Tulad ng ginawa ni dating Senador Eddie Ilarde at ng ating Representative Bin Bautista ng Davao City. At ang panglima po, yun ang banggit ko na ano ang paraan upang mapalitan ng Maharlika ang bansa sa oras na magtagumpay ang kilusero ito. Yun nga po ay formal na i-inform yung mga nasyon, countries, kung saan mayroon tayong mga embassy at formal din na ihihain sa United Nations ang ating tuluyang pagiging Maharlika. Magandang buhay po, Maharlikang umaga. Taos pusong nagpapasalamat doon sa lahat ng mga sumubaybay at nag-subscribe sa ating Maharlika vlog. Actually po, itong Maharlika, ang pagsasaliksik, ay continuation ng mga ginawa namin noon ni Kuya Raymond Bagatsing. At sa ngayon po ay ipinagpapatuloy natin dahil sa gusto nating mabigyan ng kasagutan ang mga katanungan at confusion sa isipan ng karamihan ng ating mga kababayan kung ano nga ba ang mahiwagang Maharlika na ito. Kaya huwag po kayong bumitiw at laging subaybayan ang ating mga episode. So, bawat phase po ng programa natin ay may 5 episodes. At lagi namin kayong i-update at patuloy na magsiservisyo sa inyo upang magkaroon tayo ng ganap na kamalayan tungkol sa katagang Maharlika. So, magandang araw po at sa muli, huwag niyo pong kaligtaang subaybayan ang ating Maharlika, ang pagsasaliksik. Handa ako lumaban makamit muli natin ang kalayaan. At ang higit na mahalaga, dapat lahat tayo ay kumilos. Gamitin ang nararapat na pangalan sa bansa natin. Yan ay ang bansang Maharlika upang totoong kalayaan ay makamit natin.